Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung GL versus Raffian. Tangin na, nag-cool down muna ako guys kasi sobrang naging siksik yung battle na yon. Alam nyo kung napanood nyo na ba? Panoorin nyo. Umabot tayo ng I think 1 hour sa review ng battle na yon. And ayun, nagpahinga muna ako siguro 30 minutes break para mag-review ulit ng another battle. At ito yung nakita ko. Nego G versus C-Rhyme. At dun pa rin to sa Universiculo. Although yung battle nila is Vuelta. Pero another flip-top battle review ulit tayo. So, kung napansin nyo or kung naaalala nyo ang sabi ko sa inyo, ngayong October is full of Motus. Pero, yun, unfortunately, nandito na tayo. Flip-top. Siguro tapusin na natin tong week na to. Hanggang 31 itong flip-top reviews natin. So, yun. May mga changes lang. Kasi may nakita akong mga battles dito sa flip-top na hindi ko pa nare-review at hindi ko pa napapanood. Kaya, yun. Tignan natin kung ano-ano pa yung mga mare-review natin for this week. Okay? So, yun. Nego G vs. C-Rhyme. Hindi na ako magbibigay ng insight sa battle na to. Okay? Umpisa na natin agad. G, tig 2 minuto dapat to. Game. Tournament battle, Universiculo 13, unang laban ng gabi, pakinggan natin unang banat. Nego G. Yo! Palakpakan mo na! Yeah. Yo! Hindi ko alam ang dahilan kung ba't nasa flip top nga to. Gusto ko mang isipin, pero ang hirap, gago. Pero sige lang kaso. Total, nandito lang naman ako para mag-spit ng bago. At para patayin tong may pinakamahabang leeg sa liga, kaya G-rap tayo, flip-top game! Isa pa, flip-top game! Tangin ang spinal column yan, nasa lalamunan. Bakit nasa harap nga pa, Brad? Ano kala mo yung mga baon kong neck jokes hindi tatalab? Eh putang ina mo, pag sinakal kita ngayon, parang back massage. Casper, Cygnus, C-Rhyme, hayop na mga letters ito, ang hahaba ng leeg, potek. Dapat iset mo, Rick. Ipag 3-way battle mo yung tatlo, tas yung title ng event, Tectonics. O ano, hindi mo nakuha yung Tectonics? Sige, take 2. Next. Yo, kasi papaulanan kita ng mga wordplay na mas mongoloid pa kay Phoebus. Mas masahol pa sa parking ni Unico at sa luwalhati ni Cygnus. Oo, susunugin ko tong taga Las Piñas. Yasama burn him, see? Apoy lahat, sabog agad ngayong ang natapat sa LPG. Tangke na mo. Flip-top ka ngayon, ha? Mamaya dadamputin ka sa labas, gago. At malamang yung 3 rounds mo na yung huling spit mo, chong. Universiculo, ha? Mamaya, Universiculong. Sabi niya kay Dodong Saipa, yung kulay daw ng damit ng mga preso, yellow. Orange. Hindi mo alam yung pinagkaiba ng yellow at orange? Sige nga, ano una mong may isip pag sinabing nakakulong? Yellow? Orange. Bars! Yan. Gago talaga. Isang lubog pa nga na naman na gusto yata maging next unknown. Laban sa isang first time lang maging first act sa isang big event. Ito ay step up, chong. Inadjust yung yellow to orange for exposure. Ganito mag-set ng tone. Nice. Pangalan niya na mismo nagsabi
Naburao to sa inuman, mga buddy. Kasi nung minsang inawitan si C-Rhyme ng kaibigang magpa-Red Horse, tumanggi si Gagi. At nag-nameplay pa siya proudly, sabi niya, si C-Rhyme, bibili ng Red Horse? Bakit ako, papi? Tangina nyo si C, bibili ng RH? Why me? Pagbanlawin mo naman sila. Ang lupit eh, no? Eto alam ko nasabi ko na to before. Nasabi ko na to before. Yung mga wordplay ni Nego G, siya lang nakakagawa nun. So, ang ibig kong sabihin, pag iba yung gumawa nun, pag iba yung nag-spit nun, pag iba yung nag-deliver nun, hindi yun magiging ganun ka-effective. So, yun yung tinutukoy ko. So, sa tingin ko, yung mga wordplay na yon para kay Nego G lang talaga. Hindi pwedeng marinig mo yun sa iba na, di ba? Alam yung C-Rhyme, CRH, bibilin Why Me. So, sabihin natin narinig mo yun sa iba. Parang, parang makukornihan ka. Pero kapag si Nego G, puta, matatawa ka na, naisip ni Nego G, may ganong wordplay. May ganun kang thoughts eh. 'Di ba? So, ang dami niyang wordplay dito sa unang ikot pa lang. Bro, nagsasawa na yung RH. Why me? Pagbanlawin mo naman sila. Konting dama, bro. Nagsasawa na yung mga tropa mong pag umiinom, always hard kayo. Kasi sa tuwing dinadaya mo raw sila ng inuman, tangina, laging long neck dala mo. Usapang MP, Mark Pingris, sa ilalim ba ko yumayari MP? Michael Pangilinan, lamunto sa alon kung sakali MP. Manipak, yung mga punches humahawi MP. Monkeypox, mga pasamoy dumarami. Ganun magmarka. Yo, kasi galing to sa pukat ng duwende. Putang, hindi. Taga Valenzuela ang ginawang pambunga, diba syempre? Puta, napakaswerte. Dahil sa sulat na ganito, hinadala sa gubat ng presidente. Utak intelihente, malabong mangupat to sa lente. At hindi ko sasayangin yung tiwalang binigay ni boss, hindi katulad nung ka-gen time. Magpatawa ka na. Okay. Round 1, ang naging highlights ng round 1 ni C-Rhyme is ni Nego G is wordplay. 'Di ba? Yun lang yung nasilip natin, yun lang yung makikita kong, yun lang yung masasabi ko na talaga na highlight ni Nego G dito. May iba pa ba kayong nakita doon? So, hindi naman siya ineffective. Effective siya, guys. Nakakatawa nga eh. Kasi nga, 'di ba? Ang dami niyang from start to finish, andun yung mga wordplay sa leeg, yung C-Rhyme, CRH, bibili, Why Me, 'di ba? Solid 'yun. Nakakatawa 'yun. Tapos tangke na mo. Ang dami niyang mga ganun eh. Yung iniiba niya yung mga word pero yung pa rin yung salita. Gets nyo? Abaw, yung tangina mo, ginawa niya ng tangke na mo. Marami pang ganun si Nego G sa mga past battles niya. Especially yung laban niya kay Dre Professor. Marami siyang ganun. So, ayun. Ano pa ba? Shoutout kay Nego G andito ako, alam ko napanood ko to ng live eh. Napanood ko to ng live, yes, naalala ko napanood ko to ng live. Okay, ano pa? Marami pa akong gustong sabihin pero magiging redundant tayo kapag ayun nga, isinabi ko pa yun. So, I think the whole story or the whole highlights of Nego G's round 1 is more on wordplay. Okay? Yun lang. Round 1 ni C-Rhyme game. Yo! Wordplay na naman! Putang inan to, wala na bang bago? Nandito ako sa flip top para bigyan ka ng talo. Tang ina na ito, bibigyan kita ng L, orange, diretso ka hell. Puke ng ina mo, wordplay. Diretso ka hell, nice. Inarebat yan. Ganon, may bars. Ayos yung rebat, no? Or yellow, orange, direkta ka hell. Nice. Ayos yun.
Kita ng L, orange, diretso ka hell. Puke ng ina mo, wordplay. Ano? Ina, wordplay, pulo. Ganon, may bars. Bago ko ito simulan, pakapaalala ko lang, tol. Yung huli kong pinaandaran, nagpalit ng motor. Longganisa seller ka pala. Respeto sa yung hassle, yan ay panawid sa gutom o strategy. Pero yung disrespect, kung paano wang yung pagmamarket strategy, isa ako sa di nakatangge. Lalo nung kumilos na to. Magchat-chat yan ng kamusta pre, tapos 1 kilo sa'yo. Tangin ang bigat mo. Ganyan yung flip-top seller. Wala nang offer, bigla ka nalang magtataka. Pagpunta mo ng event, may order ka na pala, scammer. Kahit sino na lang tinatalo, mga pa-FC kayo. Pagramdam na di nila trip yung inaalok, babanatan kaya ng MC ako. Babanatan ka na ng MC ako, tangina sa pangalan dinadaan, inuuto niyan yung pan. Shoutout na lang kita para damihan mo yung pag-get. Pag pinanood nyo naman laban ng mga yan, sinashoutout lang nila, mga nagbibigay ng damit. Ano kayo nasunugan? Pag yung pera nyo buo, dagdagan mo na lang para wala ka ng sukli. Para-paraan. Walang customer always right. Pag dito kayo bumili, matatanggalan kayo ng karapatan. Sa pagtitinda, walang kaso. Ang kaso, overpriced kayo masyado. Bistado na inyong modus, sir. Di na nga aabot kamay yung presyo, binabraso nyo pa yung customer. Pero laging sold out kanyang product. Pag naubusan, sa galit, nagwawala. Paano di hanap-hanapin yung longga mo gawa sa mga tutang nawawala? Kaya pala ang baba na ng populasyon ng aso sa inyo. Yung bilang nalagas. Diskarte niyan, magbabahay-bahay, mag-aalok ng libreng bakuna, tas yung aso itatakas. Kaya pala may vlog kang tumutulong ka sa mga stray dogs. Kala ko mapagmahal sa hayop si Damuo. Pag tinanong nyo naman kung anong gusto niya sa aso, sagot niya, depende sa luto. Pero kahit na ganon, may nasalbang emosyon. Yung bars na yun, nabasa ko na yun sa Facebook eh. Although hindi ganun eksakto, parang screenshot lang siya na, pre, gusto mo ng aso? Tapos, gusto ba ng aso? Tapos ang reply ata nun, anong breed? Tapos, ha? Ang reply ulit, ha? Tapos, para basta may ganun akong nabasa. Tapos yung pala luto na to, something ganun. Ogag. Kala ko mapagmahal sa hayop si Damuo. Pag tinanong nyo naman kung anong gusto niya sa aso, sagot niya, depende sa luto. Pero kahit na ganon, may nasalbang emosyon yung paninda ni brother. Kasi yung kapitbahay nilang pet, yung pet peeve, naging dog lover. Ito, panawagan sa mga taga-barangay Isla. Yung pagkaubos ng aso, tutukan. Kulay brown pala yung longganisa ni Nego G. Check nyo si Brown ninyo, baka wala na sa kulungan. Ano, dedinay mo? Nasa story mo yung pruweba, huwag kang magmaang-maangan. Nakatira ka sa Valenzuela, tapos customer mo, puro Kapampangan. Winordplay niya pa yun sa Asyong Salonga. Asyong Salonga, para masabi na sa Manila nagari. Ang tapang pala ng longganisa mo. Ano yun? Yung huli mong kinatay, bully yung lahi. Asyong Salonga, baka Asyong Salonga. Sinundan niya pa yun ng ipinasok ang tingga, tinulo. Utang ina, may tingga sa loob. Pages ba yun o for the hype? Kaya pala tinanong kita kung magkano isa, sagot mo sa akin 45. Barilin kita dyan eh. Asyong Salonga, baka Asyong Salonga. Binanat na nga yung nilip kay J. King, line bite agad, abusado. Kung yung sa kabanatuan, yung breakdown di magtali, yung tali ng longganisa mo, tali ng aso. Ano, hindi totoo? Baka matulad ka kay Casper. Yung panlalait ko sa motor hanggang ngayon iniinda. Kung di ka apektado, pagtapos ng battle, huwag kang magpalit ng tinitinda. Alam nyo ba, karime nang wala nang bibilib sa'yo? Pagtapos neto, Nego, wala nang bibili sa'yo. Sa komedya lang dinaan yung salaysay, pero wasak ka katunayan. Para ka na rin pinatay ngayong sirana kabuhayan. Andito ka sa flip-top para produkto lumago. Andito ka sa flip-top para produkto lumago. Hindi para mag-artista. Andito ako para lumago bilang produkto ni Anidma. Shoutout sa langgunisa niya. Di ako nakakain ng aso. Gago. Gago. Okay.
Sa performance lang, guys, sa performance lang. Mas maraming elemento si C-Rhyme sa round 1. Si Nego G umikot sa wordplay. That's it. Yun lang, ganun lang kasimple. Kung uulitin nyo naman, kung di kayo satisfied, go, ulitin nyo. Round 1, talaga ni Nego G umikot sa purong wordplays. And then kay C-Rhyme, although sabi ko nga 'di ba, yung mga wordplay ni Nego, siya lang talaga yung nakakagawa nun. Hindi yun pwedeng magawa ng iba, kasi kung magagawa ng iba yun, depende sa delivery. 'Di ba? Kay C-Rhyme naman, ang dami niyang elements. Andun yung jokes, andun yung may mga wordplay, rebuttals pa lang sa kahel. May wordplay, tapos basta iba't ibang elements yung kumbaga naging colorful yung performance ni C-Rhyme compare kay Nego G na naging monotone. Ganun lang kasimple talaga, guys. Hindi na natin pwedeng hindi na natin kailangan pahabain pa yung explanation kasi yun lang naman din yung naging story ng round 1. Ulitin ko lang, si C-Rhyme mas maraming elements, mas maraming flavor or color yung round 1 niya. Kay Nego G naman naging monotone, isang kulay lang. 'Di ba? So isang aspect lang, yung wordplay lang yung naging highlights. Kay C-Rhyme maraming highlights, andun yung jokes, andun yung wordplay, andun yung rebuttals. Gets? So yun, para sa akin, I'll go with C-Rhyme dito sa score na 9-8. Round 2. Yo! Longganisa na naman. Tangina, kayo nga, sinahog mo sa imbutido yung tito mo. Sa tuwing nag-uulam kayo ng frozen goods, lagi may tanong kung anong sangkap, paano to maibuo. Sa tuwing nag-uulam kayo ng tusino, lagi may tanong, sino to? So sino to? Okay, wordplay na. Panis, putang ina. Yo, ganito itsura kapag nasobrahan. Si Terdi sa droga. MP at Cobra, Bechin at Coca. Pinagsamang gestures nila Fernie, Jet Li, Tacoma, Jensi na Opa, represent me Maropa. Pinaghalong kalibugan nila Kuya Dennis, Benji at tropang nakaberde ang puta. At ang resulta, charan, C-Rhyme. Teknolodya. Kasi tang inang mukha yan, pang-migrate na. Ni hindi ko nga malaman kung nakaranas na ba yan ng blind date, ha? Kasi po top 7 na yung win streak ko sa laban. Tapos pangit ka. Pangit. O siya, change topic na. Laban mo kay Supremo, dinamay mo sa M-site. Porkit amo mo yung dating niyang best friend. Madalas nang madawit magmula nung matibag yung dating matatag na SM. Ano kala mo? Takot mag-downgrade si site? For better? Na yung tipong from SM to mas maliit, well, never. Gago ka ba? Kaya nga ever ready. Palagi siyang ready maging ever. Panay ka kasi linya ng ever. Panay ka kasi kopya ng estilo ng iba. Kaya para sa akin yan ay bad habit man. Di bali nang mag-reference ng SM, ever, ayos lang, at least I'm not Robinson. Gano'n mag-mall play. Mall play. Tapos dadalhin kita sa World of Fun. At hindi kita kikibuin hanggang sa ikay maboring. Pero bibigyan kita ng bariyang panghulog at paglalaroan. But I promise you that I'm not joking. Hindi ako kikibo. Hindi ako maglalaro. Hanggang sa magsawa ka na't umakyat na tayo sa upper floor. At sa oras na nandun na tayo sa food court, doon ko palang sasabihin na parang trip ko mag-basketball. Ako'y magpapapawis ng husto. Labis at Diyos ko, panoorin mo akong i-break yung mga high score sa arcade, bitch. Kasi sa oras na kailangan ko nang magpahinga at umupo, ayusin mo yung mood mo. Kasi papasok tayo sa bench. Total, kakatapos ko lang kay Espero, magkape muna tayo. At pag-usapan natin yung mga nangyari sa zoning, huwag ka ma-starstruck. At ikukwento ko yung nangyari nung ibinaks ko yung star, doon tayo pumesto sa Starbucks, Pagbatiin natin si MC Chernan. Ituring mo si Nego G na best friend. Pahupain yung tensyon nang wala ng jealousy at hate men. Pababain yung temperatura. Sana sa memory malesen. O kaya basagin yung thermometer ba walang mercury sa SM, di ba? Ganyan ang mindset.
ni Henry C. Rhyme. Halatado naman sa pangalan mo. At kung yung pinaglalaban mo dito ay paglabanin yung mga hindi naman talaga magkalaban, press laban to. Sige, sabihin nyo ng mga taga-motos ay OA. Pero yung Tom Goods ko all day. Kasi anong panama ng puro patawang si Rhyme, sa Nego Jing hindi masyado nag-focus sa wordplay, ano? Galingan mo naman din, man. Lagi. Hindi yung puro ka lang burst na pang potsu. Sagot ko na nga yung 4 na MP ng first round. Gagi. Kakahintay sa banlaw yung mga tao nakalog 2. Nasaan na yung Red Horse? Bawi. Sobrang bitin sila, I told you. Kailangan ipakita mo sa aming lahat na yung next round is on you. Galingan mo. Yo, siya na si Robinson. Okay. Lumaylay si Nego G dito sa round na to. Tapos, ayun. Mall play, word play pa rin, di ba? Yung naging highlight dito sa round na to. So, medyo bumaba ng konti. Okay na yung round 1 eh. Sumusuntok pa, pumapalo pa. Pero pagdating dito sa round 2, medyo lumaylay ng isa lang, konting-konti lang naman. 'Di ba? Hindi lang naging effective yung yung round 2 niya for si Rhyme. Yun lang yung nakita ko. Round 2 ni Nego. Sa aming lahat Ni si Rhyme, sorry. is on you. Galingan mo. Yo, siya na si Robinson. Palakpakan natin yung anak ni Robin. Tangina mo, palpak. Nasa yun ang lahat. Katangahan. Game. Wala daw siyang talo. Pero di yung rason ng pagkalugi ko. Ultimo si Arik. Alam pagkabuli ko. Ikaw, kaya ka narito, di dahil kiliti niya ay nahuli mo, andito ka para masagot tanong ng publiko kung sinong pinaka-mongoloid mag-wordplay sa inyo ni Unico. Ang ina niya, pinagsama kayo sa line-up. Si boss, iba din yung market. Binigyan ka nga ng racket, pero mababasa naman sa comment. Naghihirap na ba yung flip-top? Ano to, Unico na low budget? Kasi minordplay niya yung Egypt. Sa Egypt, layo na nun. Ganyan si Unico nung pinagpahinga siya ng 2 taon. Meron pang Aisha Segera, kasi Aisha Sagera. Kala mo galing mo doon, matatanggal ka din pagdating ng panahon. Pagdating. Mas may nakakatawa pa doon. Siya daw si Gina Pareño. Kasi Gina, pare nyo. Tama, nakakaragbi mo ng tanghali. Yung panic attack mo, ibang klase, bigla-bigla ka, nagiging babae. Ayoko sana ng line mac, pero para mabasag yung estilo mo na kailangan pa ako ng matitinding pag-analysis. At dun ko nalaman na ang kailangan mo, Nego, psychiatrist. Tanginan to, baliw. Isipin nyo kung matinutong tao, hindi niya i-wordplay yung email yung Aguinaldo sa Emilio Aguinaldo. Nung taon ni Emilio, wala pang email. O FB nung ganung panahon, hampasan pa ng itak yung friend request nila doon. Hampasin nga sa ulo, tropa na kayo. Ni sometimes, di ka ba nasabihan ni Pamoso na baka may something ka na kuya? Bago mo ako silip-silipan ng angle dyan, magpatingin ka muna. Si Unico, kinahiya na yan. Ikaw, patuloy mo pa rin, nilalaspag. Isang bago na wala man lang bagong maambag. Bobo ka mag-wordplay. Sa magkabilang tenga mo, pagsisigawan. Kasi di mo yan narinig sa mga 4 mong nakalaban. O lahat man yun, taga-motus. Kaya yung bobo ka mag-wordplay, di nila masabi. Kasi alam nila sa sarili nilang parehas kayo ng atake. Ano, di mo gets? Bibigyan kita ng senaryong madali lang intindihin. Paano ka pupunain ng mga taong yan lang din naman yung kaya na gawin? Putang ina. Tangina mo, tunog modus. Yung may-ari, pang mamanyak yung modus. Pag may fencing nagbabattle, nakapokus sa osus. Sight, para matanggal yung tunog modus, ito gawin mo. Magpa-tryouts ka kada linggo. Tapos yung mga di nag-wordplay, tanggapin mo. Yung mga bobo, tanggalin mo. Anong malayo ating pagitan? Milya halos, ganun ka magbida. Pero wala akong plano makipagpalitan sa'yo ng sapatos. Baka sipain pa kita. Kasi di ako neto kayang tibagin. Walang tikas, ganyang letra. Dito lip cram kay Apex, walang Las Piñas na aatras sa Valenzuela. Kayo na Pamoso, nag-aagawan kayo sa Apex na trono, mga obobs. Mga
tamod ni Kajente na pinutok kay Boss Lots. Ako, si Rhyme lang. Kaya kung sasabihin mong ako pinakamahina sa batch natin, yan ay tanggap kong malugod. Ako yung mas kakaiba sa mga pare-parehas ng tunog. Otos. Nice! 1 versus 2 ni C-Rhyme. Better. Much better yung round 2 niya. Kung yung round 1 niya, sabi ko, mas colorful yon, mas maraming elements. Ito, better. Much better kumpara doon. Andun pa rin yung aggression, andun pa rin yung elements, andun pa rin yung mixture ng elements, andun pa rin yung jokes, yung actually nag-wordplay na nga din diba? Tas yung ang naging dito, ang naging additional dito is yung pag-dissect niya sa estilo ni Nego. 'Di ba? Dinisect na ni C-Rhyme si Nego na ganito yung mga wordplay mo, ganito yung estilo mo. So, I think sobrang naging epektibo nun laban kay Nego G. Kasi yung pinapakita ni Nego G is more on wordplay And ayun naman yung naging approach ni C-Rhyme. Dinadissect niya through wordplay and performances. 'Di ba? So, sa tingin ko naging epektibo yung mga napiling angulo at references ni C-Rhyme para kay Nego. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Nego pa rin, C-Rhyme pa rin to. Sa round 1, binigay natin kay C-Rhyme yun, di ba? So, 9-8 in favor of C-Rhyme. Pagdating sa round 2, ibibigay ko to ng 10-8 in favor of C-Rhyme pa rin. So, that's 19-16 up by 3 points, guys. Round 3, game. Nagre-reference pa ng Aiza Sigera. Yung kabobohan mo, wala nang lunas. Matatalo niya raw ako pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas. Pinakatumatak ng linya against Casper. Ito, payo, galing sa walang motor. Yun na yun. Tas buong round ng puro stutter, slip-ups at tunog beginner pa nga halos. Puta, ano ba naman kasi aasahan nyo sa walang motor? Hindi mo talaga madideliver ng maayos. Pangit na, wala pang motor ang puta. No good, malamang. O ako naman magbibigay ng payo sa'yo Commute ka naman, boss. Nego G na 3-0, ilalaban mo sa walang motor na walang lisensya. Bakit mo sinito, sir? Sigurado after ng laban mamaya, yung panalo ni N4, sir. Sulit ba ticket? Pues lahat ng violation mo ay lilitaw. Pag ako na nag-set up, well, stop. Sa pagkain mo ng linya ng iba at sa iyong pandidek, what then what? Umiba ka ng way mo. Ika'y nagkamali, I'll take that at umiwas ka sa lane ko. Ngayon nagbabalik yung NCAP. Di mo alam yun, wala kang motor, gago. Bagamat ang dalawang mga mata niyan ay para bang ultra high beam. Hindi mo pa nararanasang magka-two-wheels, puking ina mo, anong panama mo kay vulcanizing? Speaking of pump, yung tatay niyang stroke na pagaling na sana, lalong nagbara yung ugat. On the spot. Imbis na magpahinga kasi may pa-promise pa, nagsara tuloy yung puso. Oh my God, sabi ba naman kasi nak, magpapagaling ako, promise. Close my heart. Ayun, open surgery inabot Di ba may linya ka nung finals na merong ang puso ng kampyon? Sakto yan. Huwag na kayo humanap ng donor. Ikaw na mismo kumargo, man. Sabihin mo sa doktor, puso ko na lang yung gamitin nyo, dok. Puso ng champion yan. Tapos pag successful yung operation, syempre nasa puso na ng tatay mo yung battle rap. Papalag sa kahit ano, naku po. Kasi puta, grabing anyo, nabuo. Paglabas ng ospital, pukin ang ina, mambabody bag yun sa pulo. Kaya shoutout po sa inyo, Sir Jerry. At congratulations din po pala sa matagumpay niyong surgery. Tapos sumali kayong mag-ama sa 2-on-2. At sa FRBL kayo lumapag. Para pagsasasaksakin kayo ni Dodong Saipa doon. Tingnan natin kung yung mag-ama papalag. C-Rhyme, Jerry, Team CJ. Ano, nag-guess na ba mga brad? Kaso, kabaliktaran ng CJ ang mangyayari kasi kayo naman yung tatanggap ng stab. Nabutasan ka, no? At makikita mo yung airpot mo sa lapag.
At ang sahig ay sobrang bloody. Itay, bakit ba kasi kita pinag-battle rap? Malalagot ako kay mami. Kahapon ka lang na-discharge. Parang stroke ulit nangyari. At tila ayaw niyang mag-start na heart attack ulit si daddy. Maitatakbo mo sana siya sa ospital kaso bigla ka na ulol. Nung maalala mo biglang wala ka nga palang motor. Yo! Ngayong tapos na ako sa giraffe na taga-pulo, makakabalik ka na sa zoo. Man, boss, isunod mo na yung isa pang taga-pulo. Yung nagtitinda ng... It's a wrap, down. Okay. All 3 rounds more on wordplay si Nego and hindi na masyadong tinatanggap ng crowd yun, no? So ako, pinanood ko na lang din, nag-aantay ako ng bagong approach ni Nego sa battle na to. Kasi all 3 rounds niya pinakita na yun eh. So feeling ko, yung crowd medyo naumay na rin doon. Ako naman, personally, ayun nga, sabi ko nag-aantay ako ng another approach for Nego. But unfortunately, more on wordplays talaga yung naging atake ni Nego dito. Yun lang, round 3 ni Siray. Tingnan natin, natin! Tangin na Jerry, kaninong papa yun? Kayo papa yun? Tangin na. O, hindi sa akin yun. Tangin na mo, sino kalaban mo? Tanginan to yung utak, ang sukal. Yung tatay ko may stroke. Yung nanay mong may diabetes, craving, asukal. Game? Bukod sa pagiging seller, si brother vlogger. Pero nainis ako after kung mapanood yung anak mong kinulong mo sa freezer. Buti yung video natigil. Nung asawa na ito sumigaw, Nego, ibang trip na yan. Habang anak niya sa freezer, ginaw na ginaw. Sumagot to ng kalmahan, chill ka lang. Chill ka lang yung anak mo nasa chiller. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagamit. Eh yung ganyan trip, bad Nego. Habang ikaw positive, yung anak mo muntik nang maging si Sub-Zero. Kaya nagiging bastos eh. Sub-Zero. Sumasagot na ng pabalang, painsulto. Kakakulong mo sa rep, tumigas pati ulo. Pinost niya pa sa FB. Kahit galit na kanyang YP, pasaway kang Nego ka. Yung caption, panoorin nyo, fresh pa. Paano di magiging fresh yung anak mo yelo na? Para sa like, di pinag-isipan yung content. Hindi yun Oxmen. Kala mo G, wise, yung anak mo, muntik nang ma-freeze frozen. Para sa mag-iin ako. Kay pamoso niya binabato, di naman siya inaano. Bakit ka nag-iinaso? Alangan kami pa mag-iin para sa mag-iina mo. Tangina mo yung trabaho, hindi yung libangan. Obligasyon nyo bilang tatay. Sinumbat mo agad yung 5 months mong pinasok, samantalang 5 years ka naging tambay. Tanginan to, alas 12 ng tanghali, tulog ba si Bugok? Dinaig ba, bedridden? Patay nakakatilaok yung manok, hindi ka pa daw gumigising. Kapal ng apog, asawa niya na lang kumakayod para sa kanilang mga bulilit. Pag naubusan to ng mauugot, bigla siya ng susulisit. Ang lakas ng hip-hop sa Valenzuela. Kada week may event ang Garbo. Paano? Pag naubusan ka ng ulam, rapor ako sagad yung plano. Tanginan to, timawa na rapper para sa mga binagyo, pero yung event summer. Kaya ayaw sa'yo ng magulang ni Gian eh. Yung ginagawa mo, di na-appreciate. First anniversary nyo mag-asawa, sa barangay nyo sinelebrate. Ba't magalit ka sa mga Bisaya? Sasabihan Bisaya yung kalaban kahit hindi naman Bisaya. Yan ang insulto ng Manileño para masabing may dunong. Galit ka sa Bisaya, wala naman yung pinagkaiba sa asawa mo, ginagawa mong katulong. Bisaya si Nathan, Bisakol si Antonin. Kahit alam mong sa city lumaki, halatang trauma ka pa kay Terdi at yan yung paraan mo para gumante. Kasi inapak-apakan bungo niya para makatungtong sa tugatog. Buong Luzon, binulabog. Ang pagkakamali lang ni Terdi, akala niya sa Valenzuela lang meron Tagalog. Galit sa Bisaya pero nagpa-picture kay J-Block. Fanboy off-cam, hater sa lente. Galit ka sa Bisaya tapos yung magulang mo taga Leyte. Sinita na ni Hes, pero di siya nabahala. Kaya sa mga best, kung Bisaya, Pex, ako bahala. Ako ang next niyang karma. Ito yung ganti ng Tagalog na naka-RX Panda. Yo, talo ko huling battle. Kaya bumawi ay ganado. Di na to katulad kay Casper na panalo lang sa mga tao. Ito yung 5 starter.
abo ka sigurado. At walang may stutter pala, pero may rason para iboto ko ng hurado. Una versikulo Ayun, all 3 rounds bibigay ko yan kay C-Rhyme. Hindi naman debatable to for me kasi kita nyo naman kung ano yung naging performance ng dalawang MC, and nakita nyo naman din kung ano yung naging difference ng estilo. Much powerful, sorry. Mas colorful, mas flavorized yung performance ni C-Rhyme compare kay Nego G na na-stuck talaga for me sa isang estilo. Although may mga pasingit-singit si Nego G doon na ibang elements, pero sa tingin ko ang naging highlight talaga is yung wordplay. So sa tingin ko yun, malaking bagay talaga yung na-stuck si Nego sa isang estilo. Si C-Rhyme andun yung paiba-iba, andun yung jokes, andun yung bars, andun yung wordplay, 'di ba? So yun, all 3 rounds ibibigay ko yun kay Nego G. Sorry. Ibibigay ko kay C-Rhyme. Kasi nalilito kasi ako sa kanila eh. Yun, all 3 rounds bibigay ko yun kay C-Rhyme. So yun lang. 9-8 sa round 1, 10-8 sa round 2, and 9-8 ulit sa round 3. 24 points para kay Nego. Tapos 28 naman for C-Rhyme. Ayun, all 3 rounds. Gawin lang, hindi ko na patatagalin, and sa tingin ko napanood ko naman yung battle ng maayos, at nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Actually, hindi naman siya ganun ka debatable na battle. Sa tingin ko one-sided naman yung magiging resulta. And then all 3 rounds C-Rhyme. Si Nego, kailangan na niyang maglagay ng iba't ibang elements dito sa pag bumabattle siya dito sa flip top, kasi parang nauumay na rin yung tao sa parang mga wordplay, 'di ba? So yun lang. Pero kung underground, papalag pa yun mga ganun sulat ni Nego. Kita mo nga yung review nga natin sa laban niya kay Dre Professor, 'di ba? Nag-choke pa siya doon, may stutter pa siya, pero siya pa rin yung nalo. Kasi para sa akin effective pa rin yung mga ganung wordplay. Pero kapag ganito, syempre mas maraming tao, mas maraming magre-react. Kung ikaw gusto mo mag-react pas yung iba ayaw, pipigilan mo yung sarili mo kasi parang papatingin sa'yo yung tao na ba't nagre-react to? So ganun. So tingin ko kailangan mag-experiment pa ni Nego G sa ganitong klaseng event, mga big stage. Kay C-Rhyme naman, linis na lang ng performance, tapos siguro konting ayos sa delivery. Yun lang. C-Rhyme. 13. Ang boto ng hurado, 5-0. Magyay para kay C-Rhyme. C-Rhyme. Endos pare. Shoutouts nga pala sa mga kasama ko kay Sir Dabu, meron din Spitio Aldrin. Tsaka Siyempre, happy birthday sa kasama ko sa Ervin dyan, nanonood ngayon. Kay Good Kid, yan ng Birabit, at sa Hardwood, Bimuel, niyang si Sally, kay Chili, Alvin. Round 1, binigay ko. Uy, tayo sa susunod, flip top. Maraming salamat. Yo, Tana. Round 1, binigay ko siya para kay Nego G. Para sa akin, solid yung mga wordplay niya doon. Tsaka yung mga comedy na wordplay pa din yung formula. Round 2, umarangada si C-Rhyme. Yung third round, parang yun yung weakest round nila parehas. Pero lumamang ng konti lang si C-Rhyme. So 1 Nego G, 2 and 3 kay C-Rhyme. Yo boys, binoto ko si Nego round 1, pero nagustuhan ko yung rebat ni C-Rhyme, pero parang nangangapa pa siya doon. Round 2 saka round 3, medyo hindi naging effective yung plano ni Nego G. Tapos mas nagustuhan ko si C-Rhyme. So si C-Rhyme binoto ko 2-3. Yo, Zaki, binoto ko si C-Rhyme. First round kay Nego G yun. Na-execute niya yung style niya, yung wordplays. Napatama niya na maayos, lumanding. Habang nung round 1, medyo laylay pa si C-Rhyme. Parang di niya pa nakukuha yung momentum. Although may mga rebat siya na okay naman. Pero round 1 kay Nego G yun. Tapos second and third, lumaylay na si Nego G. Tapos paangat yung momentum ni C-Rhyme. Kaya binigay ko kay C-Rhyme 2 and 3. Binoto ko si C-Rhyme.
round 1 para sa akin, medyo, goods naman doon si Nego, para sa akin yun yung pinakamalakas niya na round. Tapos although na kahit na nag-stutter si C-Rain ng round 2 at saka round 3, mas maganda pa din yung mga angle niya na napili, mas solid yung mga punches na nabitawan niya, at saka ayun, mas parang mas magigets din siya ng tao, ganun, kasi para na-off na masyado yung kaka-wordplay ng wordplay ni Nego, ganun, na-off na nga siya, so binoto ko si C-Rain. So yun, solid na battle. Binoto ko si C-Rhyme. Para sa akin, 1 and 3, parang para sa akin tabla sila. Round 2, dun lumamang si C-Rhyme. So yun, 1 and 3 tie, round 2 sila. Ayun, so I think, meron ba tayo naging kaparehas? Okay. That's it. Pagod ako, guys. Pagod ako sa una, syempre, yung battle ni GL at ni Rafael. And sabi ko nga, bago tayo mag-start sa Nego vs C-Rhyme, nag-cooldown muna ako. And then, okay naman nakapag-start naman tayo dito sa battle na to na maayos. Pero yung habang pinapanood ko sila, medyo napagod ako kasi antay ako ng antay para kay Nego G na mag-iba yung approach na palagi niyang ginagawa sa ibang mga battles. Pero, unfortunately, nag-stick or naging monotone si Nego G dito. So, kay C-Rhyme naman, andun yung performance, andun yung delivery, pero, medyo nag-aantay din ako ng isang solido na round. Pero yun, unfortunately, fortunately, ito pa rin, this battle was happened, diba? Ilang buwan na nakalipas, pero still, good battle, good match up, but hindi ito yung A-game ni Nego at ni C-Rhyme. Okay, gets nyo. So yun, C-Rhyme, para sa akin, and nakuha niya yun all 3 rounds. Kita-kits sa next na review, mga kumag. Peace out.